Si Ma'am Janet mga kaibigan, Ma'am Janet Mapa kan SSS Social Security System. Baka wala na to patungkol mga tugang ini po sa ayuda kan gobyerno ipinaagi po tabi mga tugang sa SSS. Kasi there are questions. Actually, pag-uurang kita kay mga tugang, lalo po didi po sa mga programa kan gobyerno, lalo po ang SAP, lalo po ang tupad program kan DOLE, lalo po ang camp program kan DOLE. Pag-uuran kita mga tugang sa hapot kan mga paradangog nato. Now, this time mga tugang, igo po naman kita naghapot manungod mga tugang sa programa naman po tabi asistensya kan Social Security System. Mga tugang, nasa linya po ang tagapagtaram kan SSS, si Ma'am Janet Mapa. Ma'am Janet, good morning po. Welcome po sa programa. Hello, good morning Sir Nel and sa mga nag-aantabay po muna sa home radio. Apo, ma'am. May mga kahaputan po kaya kita mga ma'am tabi. Tungkol naman ma'am sa programa kan SSS, itong so 8,000 na pwede po na ma-receive kan sa pong empleyado kan sa pong pribadong kumpanya. Ano po tabi ni ma'am? And pwede po ma'am maipaliwanag mo sa muya kung ano po ang mga requirements o paano po tabi ma-avail ining 8,000 po tabi na ini. Go ahead po ma'am. Bali ini pong Small Business Wage Subsidy Program o SBWS. Sa po ining programa kang government na nagtatao po ning ayuda sa 3.4 million na empleyado kaining 1.5 million na small businesses nationwide. Naapektado nga ni po kaning quarantine. So ang kabuuang halaga po kaini is 51 billion pesos. So basically po ining ayudang ini para duman sa mga empleyado na dahil nakapagtrabaho or dahil nagsusweldo ngunyan dahil nga ni po napilitan kitang mag-quarantine. So para po ni sa mga empleyado. Ma'am Janet, kasi garo ang paghiling kan mga empleyado, how is this related naman sa DOLE? Kasi may andole baga man po tabi ki so mga empleyado man na dahil nagkakapagtrabaho dahil sa COVID-19, igaw man sinda kipig taong subsidy. So ang SSS, igaw man po so ini pong subsidy iniyo, i-clarify ta lang. Ang policy po kani saka ang budget hali mismo sa national government. So ginamit lang po ang system ni SSS para maitao po ining ayudang ini duman sa mga empleyado. Okay. So ini po pala ang amount na mention mo kasi kanina 8,000. So ang amount po kani is 5,000 to 8,000 depende po sa region. So ang nakaalat po dito sa region 5 is 5,000 pesos. 5,000. May kumpanya kaya ma'am na actually naka-receive na siya. So sarang empleyado, di ma'am sa Legazpi City, di ko naman magbanggiton po itong actually na-send ko na po sa imo, na-forward ko na po sa imo, pero na-receive niya na so 8,000. And now ang gusto sabihon kang kumpanya, ibalik na po sa ihagiaray so 8,000. Taba kami mga magharapot kaya natasin na naka 5,000. Itong 8,000 na ito most probably ang sa iyang employer apod mo kani yaon sa Manila nasa NCR ang address kaya siya natawan ng 8,000 kasi kung ang address po dito sa Bicol ang itatao lang po kayan 5,000. Ayun. Depende po kasi sa region. Yes, ngunyan ano po tong hapot mo sir? May empleyado po kaya ma'am na pipabalik daw po sa inda kan HR. So tinaw na sa indang subsidy na hali sa SSS. May reason po para ibalik po tabi ni ma'am. Technically, dapat na yun ibalik sa HR kasi para po yan sa mga empleyado. Malinaw po nakaspecify sa policy kang SBWS na ini po ayuda para sa mga empleyado na dahil po nakapagsweldo dahil nga ni po nagkaigong quarantine. So dahil po niyo dapat ibalik sa HR. Kan nag-message siya naman ma'am sa kumpanya, sa HR, ang reply dahil sa iya ma'am, igwa po ki dynamite na guidelines so duman sa guidelines sa panundan kang pinagtao po tabi kan SSS. Pwede po tabi yan, ma'am? Considering na nagbalga or they qualified ang sarong empleyado in the first place, dapat na isinda kaya nag-apply sa SSS. Diba? Kasi malinaw sa guidelines. If they meet the guidelines, they can apply. Pero kung daininda na meet sa guidelines and naghambog sila para lang makakuha, then pwede sila po kayan pagkaigwan ng legal action kasi igo kitang undertaking digdiyo sa SBWS. Ayun. Na all the information na tinauninda are true and correct. Ayun. So igo pong undertaking na pigibo kayo ng employer. Ngunyan kung sinda
nagsabi na totoo na halimbawa nagtrabaho sa mga empleyado pero pigpaluwas din ng daing nagtrabaho or daing nagsisweldo para lang makakuha ng SBWS, pwede po sila kayan magkaiba ng legal action. Ayun, okay ma'am. Malinaw po. Sana po so mga empleyado na nagbalik na po tabi ma'am kan sa indang kwarta, pwede po tabi ninda mamabawi ito or ano ang pwede ng gibuhon? Yan Senata. Ayun nga niya, ang presumption, actually mayo kitang nakaano kaya na what if ibaralik dahil mayong ano kayan pero ang ano ta na lang kani ang pwede ta na lang magibo ka ini pag nagkaiba ning audit and na found out na talagang nagbalik sa employer, pwede po sila kayan makasuhan. Yung malang malinaw dyan. Pero mayo kitang naka-ready sa RK na policy. Siyempre baga, ang presumption, ang sabi nga dito sa undertaking, gabos na information na itatao kang employer is true and correct. Ngunyan, kung nag-ano sinda, nag-apot mo ka iniyo, dinaya ninda si dokumento or daya ninda sa certification para lang makakuha, ipang-uhulay na po yan. Yun, okay. So, garoan mangyayari kay ni ma'am duman sa mga kumpanya na nagpapabalik kan mga kwarta, garo amog-amog sinda kay ni. Anyway, ang pinakaano ko ta kaya, dahil na ko ta binalik ang empleyado kasi sa inda man yan ay ayuda. Ngunyan, kung pinabalik sa inda, pwede sinda ngunyan magreklamo sa SBWS queries at sss.gov.ph. Yan na lang magigibo ninda. Pero dapat din na yung ibalik kasi para yan sa inda. Duman ma'am sa mga day pa nagbabalik, sana day po ninda pagbalik. Ito lang ma'am ang payo ninda po as SSS. Day pagbalik. Ibalik kasi ayuda po yan sa empleyado po yan. Day po yan sa employer. Sa mga empleyado po yan. Ayun, okay. Ma'am, so guidelines po tabi kay ni ma'am. Pwede ta ma'am maipaliwanag sa ida. Sisay po an pwede po kayo ni makareceive. Sisay po an mga empleyado na members ba or bako members pwede makareceive kayo ni? Ano mo mga guidelines po tabi? So para po sa small businesses, para po mag-qualify sinda, dapat day po sinda kasabay duman sa listahan kaining large taxpayer service or LTS kang BIR. And dapat po kasabay sinda dito sa mga categories. For example, in category A, itong mga non-essential po, iyo po ni sa mga small businesses na kaipuhan magsara pansamantala or mag-suspend po kang trabaho dahil sa ECQ. So technically, dahil talaga nag-i-income so negosyo kasi kay po hindi mag-stop. Category B, payagan sindang mag-operate pero skeleton force para sa mga empleyado na hindi nakapagtrabaho at hindi din nabayaran ng ECQ. So yun po ni ang qualification ni employer. And matao po kitang priority duman sa mga businesses na registered po sa BIR and actively po nagsusunod sa indang tax obligation for the last 3 years. And dapat din po registered sa SSS and nakapagbayad po maski sa bulan sa laog po ng tulong taon effective January 2020. Ayun. So, and para naman po sa mga empleyado, para po sila mag-qualify, dapat po nagtatrabaho sila sa small business batay po sa criteria na nabanggit ko kanina. Actively nagtatrabaho po siya sa negosyo as of March 1, 2020 pero kaipuhan or di po nakatanggap, malinaw di nakatanggap ng sweldo ng 2 linggo o higit pa dahil po sa pansamantalang pagsasara o pagsususpende ng trabaho. So dapat po talaga dahil nag-i-income. Ang empleyado ay maaari pong kahit anong contract status, so pwedeng regular, probationary, regular seasonal, project-based, fixed term, and etc. So dahil po din yung nagmamatay, iba kaya sabi, actually ako lang po talaga ako ay nadadawag na bigla pabalik. May so permanent daw. Na pinabalik kasi regular na sa empleyado. Sabi ko, di man po yan pwede kasi nakalag sa guidelines, regardless kang status, employment status kang empleyado, kung di po yan nagsweldo, pwede po talaga makakuha ng SBWS. Ayun, okay, malinaw po. So ito pong condition naman para dai makakuha. So itong mga dai qualified na mga empleyado, yun yung ang ibang actually nakadako na talaga ako kaya may ibang negosyo na nagsasabi na dai nga ka mo qualified. Kaya po ibalik nindo yan. Sabi ko in the first place dapat dai siya nag-apply kasi dai pala qualified. Ayun. So kung dai po qualified ipon yung mga conditions. So ito pong empleyado nakakapagtrabaho so from home o bahagi ng skeleton force. Ibig sabihin, itong mga work from home na nag-isweldo o itong mga naka-skeleton force na nag-isweldo din, din po yan pwede mag-apply sa SBWS. Mga empleyadong naka-leave, nakakatanggap naman ng sweldo o hindi sa kabuuan ng panahon ng ECQ. Ano ibig sabihin kayo ni? Prior to the ECQ, so mga naka-maternity leave or naka-sick leave, since po
nakalib sinda, di sinda active sa sarong negosyo, di po din sinda pwedeng isabay sa SPWS. Ayun. And Okay. ito po mga empleyado na nakatanggap na po ng unemployment benefit dulot ng COVID. So ito pong unemployment benefit, iyo po yung tinataong benefit ni SSS para duman sa mga empleyado na involuntarily separated sa indang employment. Ayun. Okay. And ang mga empleyado po na may unsettled or in process na SSS final claims, araw po kang funeral, retirement, death, and total disability. So yun po ng mga conditions para ma-disqualify pong sarong empleyado. Opo. Ma'am, hindi po sa Bicol region, paano po ma'am yan? Halos gabos hindi matatawanan na mag-apply or iga po kamo ki certain ceiling na hanggang duman lang kita? Actually po, may pre-qualified list kita hali sa BRR. Mhm. So kung sinda makakuha ng passcode hali sa BRR and maka-apply po sinda sa SSS, pwede po sinda ngunyan matawan ng SPWS provided na ma-meet nila sa mga criteria. Saan magibo po kayo ni ma'am sa mga employer? Iyo po, employer po, kasi may ibang naghahapot kung pwede so empleyado ang mag-ipo. So Opo. ini po, dapat ang mag-apply kayo ng employer po mismo kasi may lalaugan po sindang portal na dapat po employer lang katong maka-access. And ipuhan din po kasabay sugabos ng mga empleyado bago po i-dibuhon sa undertaking. Ayun, okay. Siyempre, tas so mga empleyado ka ng benepisyaryo. Makairak man ka itong sa mga empleyado na paano ma'am sa mga empleyado ma'am na nag-receive na duman sa tupad buda sa kang program kandoli kasi halos parehas ang programa. Parehas ang guidelines pati ang laog kan programa halos parehas po. Itong tupad, silent ang policy regarding sa tupad. Pero ibang nabanggit tungkol sa Dole Camp. So ito Camp. po mga beneficiaries ng Dole Camp, itong mga naka-receive na, sa first tranche na lang po sila makakakuha ng ayuda. So ini po pala, sabi ko nga kanina, 2 tranches po iniyo. Sa init na tranche, actually may mga nakakuha na po, May 1 to 15 ang first tranche. And yung second tranche naman po is May 16 to 31. So kung kamo po nakakuha na sa Dole, sarong tranche na lang makukuha nindo. And itong May 16 to 31, Mayo na po. So ibig sabihin ma'am, pwede ka man mag-qualified. Maski Iya po, natabangan ka na. Means to say ma'am, ang kabuuhan na pwedeng makuha kan sarong empleyado. Naputol kita kay ma'am na Janet. Means to say, ang kabuuan na makukuha kan sarong empleyado is 10,000. Kung 5,000 sa first tranche, second tranche is 5,000. Ma'am, babalik po kita ma'am, naputol po mo sa linya pa. Ma'am, means to say po ma'am, ang kabuuan na pwedeng makuakan sa pong empleyado is 5,000, 10,000. Kung sa Hindi po sa Bicol Bicol, region. 10,000 pesos. So Ayun. kung may pasinda nakakuha sa Dole. Opo. Nagigilang siya ma'am na 8,000, it's because ang sarong kumpanya pwedeng nagrehistro, kumbaga branch lang sa Bicol, ang main branch nila is Manila, NCR. Yes po, tama. Ang sa Ayun. indang business address, Manila. Ayun, okay. So malinaw po. Kaya so iba nagmuto-muto duman sinda ngayon 8,000 kami ngayon 5,000 lang ngayon. Anyway, so at least malinaw po tabi ito ma'am. Okay. Ma'am, aside from SBWS program kan SSS, ikaw pa po katabi kita kay mga programa pa na para po tabi sa mga miyembro kan SSS and sa mga Bicolanos? Yes po, actually may pong reading calamity loan para sa sapuyang mga members. Kaso pig hold mo na ini kasi ang application po kan through online. Same with SBWS. Kung maaalala po ninyo, nag-equate ng problema sa website dahil nakulong po so naggagamit ka sa itong website for SBWS. Kaya para po maiwasan na mag-crash iniyo, prioritize muna si SBWS. Pero po may tigahanda po kaming calamity loan. Most probably po after kaning SBWS application on May 8, pwede na lang pong ipaluwas inyong calamity loan. Siguro maapod na lang po ginali kita Sir Nel, para ma-announce tayo ng calamity loan. Sige para po sa mga members. Opo. And para po naman sa mga self-employed and voluntary members na buot pong magbayad kan sa inyong contributions for January, Feb, and March, pwede pa pong mabayadan ini until June 1, 2020 kasi na-extend po sa deadline ta. And for the employers, household employers, and regular employers, kung mabayad po sila ng contributions for February, March, and April, na-extend din po ang deadline on June 1, 2020. Opo. Ayan ma'am, nabanggit mo sa mga
household employees, so mga kasambahay niya to. Ma'am, kasi sindabaga member man ka na SSS kung voluntarily sinda, so self na sa diri ninda naguhulog. Now, kung halimbawa po ma'am, sinda po dahil man nakatrabaho dahil na nga ni po sa lockdown, dahil po digdi, pwede man daw po ma'am so employer ninda mag-apply for SBWS program? Ini kayang small business wage subsidy program, ang policy po talaga para lang po talaga Negosyo. naka-specify na para lang po talaga sa micro, small and medium Ayun. enterprises. So dahil po Ayun. kasama dito mga sa household. Siguro Ayun. may ibang programa din po para sa inda. May actually may katabang kami dito sa harong ang nakuaninda itong sa pang nakuaninda. Ayun, so sa program naman kang DSWD. Okay. Sige. Ma'am, salamatunon po Ma'am Janet ha, and from time to time siguro Ma'am Tabay makipag-connect ako sa imo para po Ma'am masimbagan sumakaputan kan mga paradawg niyato. Actually dakol pa kaputan kaya lang may oras na kita alas 7 na. So, Ma'am, thank you so much po Ma'am. Thank you so much. Minsayo po Ma'am Tabi Ma'am sa mga paradawg niyato, lalo sa mga SSS members. Kung ka pa po, go ahead po. Yes po, para po dun sa mga SSS members please like our SSS Facebook page. Please search SSSPH or Philippine Social Security System sa Facebook para po pwede ka mo updated sa mga latest news sa SSS. And for the application for SBWS, the step-by-step guidelines, paki-check na lang po sa SSS Facebook page. Ayun. Okay. Ma'am, thank you so much po Ma'am. Salamatunon po. Thank you din po Sir Nel, and mag-ingat po kita gabos. Opo, stay safe po Ma'am Janet. Apo. Si Ma'am Janet Mapa, mga tugang kan SSS ang tagapagtaram kan Social Security System.